curious lang daw siya kung ano ang pakiramdam ng ginawa niya dahil ito ay ang hilig na panoorin niya. Ito ay ang kwento ng viral video na ito. Itong si Yoo Jung ay 23 taong gulang. Siya ay tubo South Korea. Ginuluntang niya ang buong bansa nila nang amin nito sa kapulisan sa Busan kung ano ang ginawa niya sa babae na kanyang biktima. Isa sa pinagkakaabalahan nitong si Yoo Jung ayon sa mga taong malapit sa kanya ay palagi ang manood ng mga palabas na may kinalaman sa mga pagresolba ng mga krimen. Halos buong araw ay ginugugol niya sa panonood ng bawat nito na mga eksena. Ayon sa unang salaysay na kanyang ibinahagi sa kapulisan, kaya daw niya nagawa ang kanyang ginawa ay dahil nauwi ang pagtatalo nila sa masaklap na katapusan. Kinuha niya ang buhay ng isang pribadong tutor na kanya daw na matagal na nakaibigan. Ngunit sa mas malalimang pag-iimbestiga, lumabas na ang kwentong unang sinabi ng dalaga ay malayong malayo pala sa totoong katotohanan na ginawa niya. Lumabas na plinanong maigi nitong si Yoo Jung ang kanyang gagawin. Dagdag ng kapulisan na isinasailalim na sa mga test sa pag-iisip ang akusado na dalaga. Tila ba na humaling ng maigi itong si Yoo sa pelikula at teleserye at maging sa mga libro tungkol sa mga karumal-dumal na krimen na naganap, totoo man o kathang isip lamang. Ayon sa akusadong si Yoo na maigi naman daw niya na pinagsisisihan ang kanyang ginawa, ngunit taliwas pa rin ito sa mga ebidensya na nakuha naman sa kanyang sarili na telepono. Nang kunin ng forensic na investigador ang telepono nitong si Yoo, tumambad sa kanila na 3 buwan na nitong kinakalkal ang internet sa kung papaanong paraan maitatago ang mga walang buhay na katawan. Araw-araw iba-ibang site ang kanyang binibisita upang malaman ang dapat na tamang paraan sa kanyang pinaplano na dapat na gawin. Sa kanyang library card nalaman din nila na maging sa librong mga hinihiram niya, lahat ay may kinalaman sa krimen at kung papaanong ito ay lulutasin. Kaya naman sa tingin nitong si Yoo Jung na okay na at pulido na ang mga plano niya sa kung papaano nga naman dispatch siya ang kanyang mapipili na biktima. Saka ito ay nag-isip kung papaano siya ay makakukuha ng kanyang kauna-unahan na biktima. Dagdag ng kapulisan na ginamit nito ang app kung saan ang mga pribadong tutor ay nagtitipon-tipon upang makapagbigay ng serbisyo nila at upang doon makapamili ang mga magulang at estudyante na nais kunin sana ang serbisyo nila. Doon inilagay niya ang post na siya ay isang ina ng isang dalagita na nais matuto ng lengguwaheng Ingles. Doon sumagot ang ilang mga guro at itong si Yoo na ang mismong namimili ng bibiktimahin niya. Matapos ang negosasyon, unang tumanggi ang gurong ito, ngunit kalaunan ay nagpumilit itong si Yoo na matapos ang 2 araw ay pupunta ito sa tahanan ng tutor upang tingnan maigi ang magiging lugar ng kanya daw na anak. Lumalabas sa investigasyon na bumili itong si Yoo ng uniforme at saka kumuha ng mga litrato. Ito ay ipinost niya bilang ang anak na hinahanapan na guro ng kanyang ina. Sa ilang mga CCTV camera nahagip ito na may bitbit na itim na maleta. Saka ito ay diretsyo na sa bahay na pakay niya. Doon nang ito ay kumatok sa bahay ng biktima ay pinapasok agad naman ito siya. Sa pag-aakala na siya ay ang estudyante na tuturuan niya. Ang laman pala ng maleta na karay-karay nitong si Yoo ay ang mga bagay na nauna nitong binili sa grocery. Ayon sa nakuha nila na listahan, ito ay ang mga malaking mga plastic na lalagyan ng basura at maging ang mga bote ng Clorox at iba pang mga pangkuskus at panglinis. Nais nito na palabasin na biglaan na lamang naglaho ang biktima at walang makaaalam kung saan ito ay nagpunta. Dagdag ng opisyal ng Busan Police, matapos nitong gamitan ng matalim na sandata ang walang kamalay-malay na biktima, ay sa kanya ito ay walang awa na pinaghiwa-hiwalay pa. Matapos nito ay isa-isa nitong binalot ang bahagi ng biktima, saka
isinilid sa bitbit nito na itim na maleta. Saka kinuha nito ang personal na gamit ng guro kasama na ang cellphone, ang ID nito at maging ang kanyang wallet. Ayon mismo sa kapulisan na nais nitong si Yoo Jun na maging perpekto sana ang krimen na ginawa niya. Ngunit sablay na sablay pa rin ang plano niya. Ito ay dahil nakunan pa rin naman ng video ang kanyang mga ikinikilos. Kaya nalaman ng otoridad ang kanya na rin na pinuntahan. Habang hatak-hatak nito ang kanyang maleta ay sumakay ito ng taxi. Pumunta ito sa ilang na ilog ng Nakdong. Naglakad sa napakasukal na lugar. Saka doon ito iniwan ang daladala nito na itim na maleta. Agaran naman naghinala ang tsuper ng taxi na kanyang sinakyan. Agad nitong inalerto ang mga otoridad sa kanyang nasaksihan. Doon pinuntahan ng otoridad ang kakahuyan kung nasaan sinabi ng tsuper na iniwan ang malaking bagahe. Doon nila natagpuan ang mga damit na basang-basa sa pulang likido. Doon na rin nila naabutan ang ilan hiwa-hiwalay na bahagi ng biktima. Nang suguri ng kapulisan ng tirahan nitong si Yoo Jung, doon nila natagpuan ay iba pang bahagi ng biktima sa mismong bahay na kinaroroonan niya. Si Yoo Jung ay ang tipong laging nag-iisa. Di ito nakikitang lumalabas ng tahanan niya. Hindi rin ito pala kaibigan. Ayon sa tagapagsalita ng Busan Police na 5 taon na mula nang ito ay gumraduate mula sa kanyang high school, hindi ito nagpatuloy pa sa pag-aaral at hindi rin ito naghanap ng trabaho. Laging nasa bahay ito at nakakulong. Naglabas naman ito ng pahayag na labis daw niya na pinagsisisihan at siya ay nanghihingi ng paumanhin sa pamilya ng kanyang inosente na biktima. Nang tanungin ito kung talagang nagsisisi ito, ay bakit nito tinangkang pagtakpan pa ang kanyang ginawang kalunos-lunos na kasalanan. Ang tanging sagot ng dalaga ay malamang nawala daw siya sa sarili niya. Hindi daw niya alam kung ano ang pumasok sa kanyang isipan. Sa ngayon ay inililitis pa rin ng hukuman sa Korea ang magiging parusa sa akusado na si Yoo Jun. Ano kaya ang kahahantungan nito na kaparusahan? Mga katinagalog ko, naniniwala po ba kayo na malakas ang impluwensya ng mga napapanood ng mga tao o sadyang ganun na talaga kataliwag ang utak nila mula pa ng umpisa? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.